I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, nagbabanatan itong dalawang ito mga kababayan. Sino po ang mas tama sa kanilang dalawa? Para sa akin of course, si Yusek Castro, malinis ang pagkatao niyan mga kababayan. Oh, mayroong patutsada dito si Sara Duterte. Ang sinabi niya kay Yusek Castro, si Yusek Castro daw ay bawat daw sa kanyang press briefing ay nakakasama sa bansang Pilipinas, di kayo naloka. Parang palagay ko laging lutang ito si Sara Duterte mga kababayan. Hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya Sa totoo lang, hindi mo alam kung saan galing sulok ng basurahan yung mga pinagsasabi niya na wala namang basihan. 'Di ba? Grabe yung kahit sabihin mo alam niya yung tama, ginagawa niyang mali. Ito po yung mga politician na hindi po talaga karapat-dapat sa palasyo. Totoo yun kasi everyday mo na lang sila nakikita sa social media. Ang lumalabas sa bunganga nila puro toxic baga. Hindi nakakatulong sa taong bayan. Kumbaga in my own opinion sa nakikita ko. Parang hindi siya hindi siya akma doon sa kanyang pagkatao. Sabi nga nila maganda siya. Of course dahil mestiza siya. Pero sa kabila ng lahat yung kagandahan mo pangit pala ang pag-uugali mo. Ganun lang yun yung ganung kasabihan, 'di ba? Sabi niya kasi dito, Yusek, sabi niya, Claire Castro, nagdadala ng kahihiyan sa bansa. You see? Pero 'di ba? Ang tanong, saan banda? Ano ba ang basehan niya para sabihin kay Yusek Castro yan? O, di ba? Idiniin sa publiko ni Vice President Sara Duterte na nagdadala umano ng kahiyan sa bansa si Palace Press Officer Presidential Communications Yusek Castro ayon sa naging panayam sa News 5 kay Duterte sa Davao noong Huwebes, February 12, 2026. Sinabi niya paulit-ulit na raw niyang sinasabi ang pagdadala umano ni Castro ng kahiyan bilang spokesperson ng Office of the President. Pero nyo yun, grabe. Yung nagpi-press briefing ka everyday, tapos ihatid mo yung mga magagandang balita, magandang nagagawa sa Marcos administration, sasabihin mo kahihiyan ng bansa. What? Sino ba talaga totoo ang mas kakahiya? Yung maraming nagawa o yung walang nagawa kundi puro lakwat salang? Di ba? Siguro sa tingin ni Sara Duterte, ang mga tao na nagbabasa, nanonood sa kanya natutuwa. 'Di ba? Feel niya na majority ng Pilipino kuhang-kuha niya. 'Di ba? Kuhang-kuha niya na para suportahan siya. Aba wag masyadong magkampante. Baka yung 32 million mo magiging 5 million na lang 'yan. 'Di ba? Kaya mahirap yung ganitong klaseng pag-uugali, ang pangit. 'Di ba? Hindi maganda ito sa mata ng mga kabataan. 'Di ba? Kaya minsan yung iba pag nakikita nila sa pinakamataas yung pag-uugali, like for example, ginagawa ni Digong nagmumura. Alam niyo bang marami nang gumagaya? 'Di ba? Pangit yung ganun Dapat ipinakita mo sa publiko na magiging huwaran kang isang mataas na opisyal para nang sa ganun gagayahin ka ng mga kabataan na hindi ka rin naman nila makakalimutan sa nila. Itong taong ito, maganda ang pag-uugali niya, the way nagsasalita siya, 'di ba? Very calm, ganun, hindi magagalitin, hindi nagmumura, 'di ba? Yung tulad yung nakikita natin sa social media, sinasabi nila kay PBBM na mabait, hindi pala away, hindi siya nagmumura, 'di ba? Pero ang bato sa kanya, manang mga anti-Marcos, magnanakaw, 'di ba? Yung tipong ganun na wala namang basihan. Na-explain naman yan sa House of Committee, 'di ba? On Justice.
na itong mga paratang kay PBBM wala namang katuturan, wala namang basihan. 'Di ba? Doon pa lang nga malinaw na malinaw. O kaya nga dinismiss yung impeachment complaint laban sa kanya kasi wala naman talaga. 'Di ba? Sabi niya pa dito, paliwanag ni Duterte, hindi lang kasi ang mga Pilipino ang nakikinig sa mga sinasabi ni Castro bilang spokesperson ng OP, kundi narinig din daw ng buong mundo ang mga pahayag. I don't think itong si Sara ay nasa katinuan. Walang katinuan dito si Sara, guys. Yung mga sinasabi niya, ano ba yung mga sinasabi ni Yusek Castro sa press con niya? Yan ba ay masama? Hindi di ba? Siyempre tayo mga Pilipino, naiintindihan natin or nakikita at naririnig natin yung mga reports ni Yusek Castro ay napaka magandang balita. Kaya nga yung iba nga sinishare ko talaga kasi maganda talaga Alam niyo ang pag-share ng isang magandang balita, ito yung way to inform to our kababayans para masabi nila na itong Marcos administration talaga namang ang daming nagawa. 'Di ba? Ang daming nagawa. At least may update sila, may impormasyon sila na ang Marcos administration maganda yung kanilang mga programa. 'Di ba? Ganun 'yun. Tulad ng isang araw, nag-inaugurate ang Pangulo ng Mahayag Dam sa Zamboanga. Yung mga tipong ganun And this is our job to spread the good news. 'Di ba? In that way, guys, makikita natin na nakakatulong tayo kay Pangulo. Bakit? Sinishare natin yung mga magagandang gawa niya, yung magagandang proyekto niya. Yun lang ang intensyon natin kasi sabi ng Pangulo, tulungan niyo ako. 'Di ba? Pag maging successful ang bansa, successful din ang taong bayan yun Dahil matalino siya, maganda yung kanyang mga magandang programa, yung leadership niya talagang the best, 'di ba? Ang dami nakakatulong. Alam niyo, isa sa pinakamaganda na nangyari sa Marcos administration, yung na kaya niya din na pinababa yung mga presyo ng bigas. Iniwan sa kanya ng 65 pesos. Pero nagawa niya ng paraan yung mga 24 kilong bigas. Ayun, natupad. Kahit pangarap niya lang yun. 'Di ba? Example na yun Kung may pangarap ka, tuparin mo. 'Di ba? Bagamat dumaan ka sa mga pagsubok, but siyempre hindi hadlang yun. Para hindi mo ma-reach yung goal mo. Go. 'Di ba? Be strong. Confident. Determination. Ganun lang yun. See? Pero ito si Sara Duterte, kayo ba may nakita kayo na nagawa siya? Siya ba may achievement na naiambag sa bansang ito? Wala. Walang ginawa kundi puro kaguluhan ang kanyang mga ginagawa. Yan, bakit nasabi ko 'yon? Tingnan mo nga yung mga rally ng mga DDS, BBM resign, di kayo naloka. Imbis tulungan niya ang Pangulo, walang kwentang I think sa mga vice presidente sa kasaysayan, si Sara Duterte ang pinaka walang kwentang vice presidente. Una-una, 3 taon niya sa DepEd, walang nagawa, walang achievement. Kundi magtanim lang ng kahoy sa bundok. Gawain ng DNR yun. Napabayaan niya. Yung mga laptop, nakatinggal lang. 'Di ba? Ang dami as in. Tapos nagkaroon pa ng kontrobersyal sa confidential fund niya. Hindi niya man kayang ipailiwanag. Sino yung mga piatos? Pag sinita mo, nagagalit. Nagtatantrum siya. Wala siyang ginawa kundi travel around the world. Pag nandoon sa international, tatayo sa upuan, kukunin ng mic. Ano ang topic niya? Si PBBM. Di kayo naloka. Wala siyang achievement na nagawa. Pinaka-worst na vice president sa kasaysayan. Ako, I'm not Leni followers. Si Leni Robredo, guys, sa panahon ni Digong, talagang grabe kung paano siya inaalipusta ni Digong Pero nanatiling kalmante. 'Di ba? Oo. Pero ito, Sus Maria Josep, masyadong arugante. Sa totoo lang, masyado siyang arugante na wala namang laman ng utak. Ayun ang obserbahan ko opinion ko yan paliwanag ni Duterte, hindi lang kasi sa Pilipino nakikinig ang mga sinasabi ni Castro. Biro mo yan.
Mayroon ba tayong naririnig sa internasyonal na masama laban kay Yusek? What? Grabe. Buong mundo. Wow. Kung makapagsalita si Sara Duterte, kumusta na kaya yung sarili niya, no? Malinis? Magaling? Matalino? Ay, naka. Sa totoo lang, babae ako, pero ayaw ko talaga ng babaeng presidente na tulad nito. Unless, kung katulad ni dating Senator Defensor Santiago, pwede. 'Di ba? At saka yung mga babae na talagang walang alam, kundi pagandahin lang ang Pilipinas. Yes, siguro, mas gusto ko magiging next president si Madam Irene Marcos. Ay, the best yun. For sure yan. Gagabayan ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Oh. Yan oh. Grabe ito. Ito si Sara Duterte. Wala talagang pangit ito. Ang pangit talaga ng pag-uugali niya. Kaya hindi ito talaga pwede maging presidente. Pangit yan mga kababayan. Kaya mag-ingat tayo, no? Pagdating sa mga eleksyon, mag-ingat kayo sa mga buying votes. Maglilipana yan para lang manalo ang mga tao gustong makaupo sa palasyo, di ba? So dahil dyan, no, sa sinabi niya, ito po yung sagot ni Yusek Castro. Oh, yan sinabi ni Yusek Castro, guys, from his back. Sabi niya dito, basahin natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito ng balita. Ayan o, nakita nyo? Wow, February 30, 2026. Yusek Castro kay BP Sara, mas nakakahiyang naging anak ng most corrupt. Wow, may punto siya dito. Medyan o, Yusek Castro. Nagdadala ng kahiyan sa bansa. Ayon naman sa naging tugon ni Castro dito sa naging panayam sa sa kanya ng DZMM pala. Tilerjo nitong Biyernes, February 13, sinabi niyang hindi raw nakakaya ang pagsasabi ng totoo. Tama naman. Ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakaya. Pagsisimula yan. Dagdag pa niya, ang nakakaya yung madalas nilang ginagawa, yung gumagawa lamang ng nagtahi-tahi ng kwento. Tama, fake story nga. Patutsada ni Castro kay Duterte na mas nakakaya raw na naging anak ng itinuturing na most corrupt ng Organized Crime and Corruption Reporting Project agay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. No? Alam nyo, si Yusek Castro, guys, hindi po basta magsasalita yan pag walang resibo. Medyo maingat sa pagbibitaw yan ng mga salita. Kailangan may resibo. Siyempre, di ba? Ako naman, hindi naman ako pwedeng mag-upload ng mga videos bilang content ko na wala akong resibo. Kasi ito, guys, masilan naman talaga mga video ko. Kasi ang involved dito yung mga malalaking tao. So, kailangan natin ng source. Di ba? Real source. If ever na sampahan tayo ng kaso, mayroon tayong ipakita. Saan mo nakuha yung news niya yan? Ano ang konteksto? Ano ang platform? O ano, etc. etc. At least, mayroon tayong ipanlaban. O, di ba? Sabi nga, yung source, importante po yan. Di ba? O, ayan. Tulad niya, no? Balita tayo Oh. Ayan, oh. O, balita. See? Kikita nyo? O, yan, balita. Sabi ng balita. Yun na importante yan Kasi hindi naman po tayo pwede magbitaw ng salita dito na wala tayong panghawakan. Kasi delikado po. Ang mga political content creator, di ba? Importante ang source niyan, mga kababayan. Dahil kung hindi, di ba? Sasampahan tayo ng kaso. Pangit naman yun. So, sabi dito, mga kababayan, hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt noong 2017? Sino ba ang sinasabi ng OCCR po? The most corrupt noong 2017 ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ano pa niya? Oo, kasi nakalagay doon, guys. Oo, nakalagay doon. Yung kasama doon yung mga tao na talagang na kasing katulad niya. Ay, lagay ko sa screen ko mamaya. Sabi dito, di ba mas nakakaya ata ang tawaging anak ng isang korap? Oh my goodness, pahabol niya. Aba di ba may kasabihan? Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Tama ba? Pero guys pero maraming anggulo yan. Kumbaga maraming
explanation pagdating dyan. Pero kung ang tinutumbok mo talaga, mana sa ama, ganun din ang anak. Pero maraming, sa isang dako naman, pag sinasabi mong, like father, like daughter, ibig sa isang magandang magandang pananaw, no? Pag ang isang ama gumawa ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, 'di ba? Anong sasabihin mo? Siyempre sasabihin mo like father, like son. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Parang si PBBM at saka si Congressman Sandro. 'Di ba? They are doing a good, writings para lang sa kapakanan ng mamayang Pilipino, 'di ba? Masasabi natin like father, like son. Good 'yun. Pero sa isang banda, tulad ni Sara Duterte, sabi ni Jose Castro, like father, like daughter. Kung anong puno, 'di ba? Siya din ba ang anak? Sa korupsyon naman 'yon. Si PBBM at si Congressman Sandro sa hindi korupsyon naman, sa mga magagandang gawa, ayun, like father, like son. 'Di ba? Tama eh. Ako, si Jose Castro, palaban nito guys eh. Ano ni Castro? Tila pang utak buetre. Umano ang ganoong mga klaseng pasaring ng vice presidente sa kanyang upang manguna raw sa pangulo. Ay nako guys, masyadong assuming talaga itong mga DDS lalo nito si Sara. Kasi siyempre sa social media, binaviral sila ng mga dummy account. Sangkater ba? Saan banda? Mo sila makikita sa bawat post, nandoon sila. Pero check mo yung mga profile nila. Mga nakalock. Mga nakalock yung profile. So, ibig sabihin, mga dami yun. Sa isang tao, ang account nila umaabot ng 50 accounts or 100 accounts. Ganon, nagpapakalat sila sa social media. Mga dami account eh. Yun. Kaya binaberal nila ngayon. Kasi sila din naman eh. Diba? Ang akala mo madami sila, no? Mga dami account, tao doon. Mga dami account yun sa isang tao lang. Yung mga ganitong klaseng pasaring ng vice presidente, ito? Utak buitre. Parang naghihintay na ng maaring sayang. Parang paghihintay ng maaring siyang pangit or negatibo sa Pangulo para manguna pagtatapos niya, yes. Yung buitre, di ba guys? Tingnan nyo ang buitre sa South Africa. Alam niyo ba yung I think alam niyo mga buitre guys. Ang ugali kasi ng mga buitre, di ba? Yung like for example, yung cheetah nakahuli ng kanilang mga pagkain. Nakahuli sila ng usa, deer. Yun ang magiging dinner nila. Pero wag ka, nauuna ang buitre. Walang kapagod-bagod. Iba ang kumbaga, iba yung nagpagod. Tapos, sila ang nakinabang. Yun eh, parang nauuna sila. Nakikipag-agawan pa. Sa isang bagay na gustong-gusto nila. Yun eh, no? Parang sounds familiar. Okay, samantala habang sinusulat ito, wala pa namang ilalabas ulit ng tugon, reaksyon o pahayag ng Vice Presidente kaugnay dito, di kayo naloka. Grabe. Ayan, yung patutsada nilang dalawa. Pero siyempre, alam naman po natin, we are all witness sa mga press briefing ni Jose Castro, pawang katotohanan lamang. Hindi ang kasinungalingan tulad ni Sara Duterte. Mahilig maggawa ng istorya yan eh. Kaya nga 'di ba, same father, like daughter, flocking together. Naks naman. So yun mga kababayan, kayo anong masasabi nyo? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Siyempre nasa katotohanan lang tayo. Bye everyone.